na anime tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic kay crush, hihihi. Eastern Magic Academy. Isang makasaysayan at prestihiyosong paaralan na tanging pangmalakasang mga magical users lamang ang nakakapasok na maging sa entrance exam pa lamang ay pahirapan ng makapasok maging 3% ng mga aplikanteng salang-sala bago matanggap. Claude Lucci, ang examiner na itinalaga para sa entrance exam na nagmumuni-muni sa malayo at inoobserbahan ang mga bagong aplikante nila sa taong ito, as usual, mga anak maharlika at politiko nga raw at mga bigating pamilya sa kanilang lipunan, puros porsigido nga raw at may mga nagre-review pa na dapat nga lang raw kung gusto talaga nilang makapasok sa prestihiyosong paaralan nila, hanggang sa makarinig na nga ito ng mga kalansing ng barbol at ikinagulat ng may inis nang makita ang ating bida na si Mash na nagbabarbol ng pangmalakasan sa baba. Magic school nga raw ito at bakit nagwo-workout ito at nandito, may pa-invisible chair pa nga si Mash with matching fitness book na lubos na kinainis ni Claude Lucci at kung may plano raw ba itong makapasa at imbis ay magbasa ng libro ukol sa magic at doon magpakadalubhasa. At sino raw ba yung mga nasa likod nitong mga mangtanga, na sila Brad at Tatay Regro nga na nakabantay at nakasubaybay sa ating weird na bida, di bale na nga raw ika ni Claude Lucci at siguradong babagsak naman daw ito. Literal na posse club na entrance na nga itong si Claude Lucci at nagpakilalang examiner nila sa araw na yon na lubos na kinamangha ng lahat at ito nga raw ang ikapito sa Best Up and Coming Mage ngayong taon, master nga din daw ito ng mga advanced spells sa kabila ng edad nito. Habang sarap naman ito sa mga papuri sa kanya ay biglang singit ang ating bidet bat may paapoy pa raw edi ang init noon pautot naman itong examiner na ito na mas lalong kinagigil ng examiner nating si Claude Lucci. Simulan na nga raw nila ang exam sabay posse club na naman ni Claude Lucci at palabas ng mga batong upuan with desk na lubos na namang kinamangha ng lahat bukod kay Mash at sabing dinala mo na lang sana kami sa isang room na ready na at nakaset up, na unti-unting umuubos ng pasensya ng piken na examiner. Dito nagsimula na nga ang exam nila at may 30th minuto nga lang raw sila para tapusin ito. Gulat naman ang bumungad sa mga aplikante nang makitang gumagalaw ang mga letra ng exam nila. At para makapasang araw ay kailangan nilang i-dispel ang magic nito at i-align ang mga pangungusap, pag-aalala naman ang nadama ng mga supporter nito samantalang si Mash ay chill lang at pinakiusapan ang mga letra na tumigil nga raw sa paggalaw. Sa gigil nga nito ay nabali na ang panulat nito at pangalawang beses na pinakiusapang tumigil ang gumagalaw na letra at sa gulat nga nila Tatay Regro ay siyang tunay na tumigil rin ang mga letra sabay pinasa na nito kay Claude Lucci na lubos din itong kinagulat at perfect nga raw. Mangha naman ang hatid ni Mash sa kapwa-aplikante niya nang mapalutang ang isang malaking bato na kung saan nakatusok lang naman sa hinlalaki niya, maging ang paglutang sa tubig na dinaan lang sa takbo ng bida natin at sa iba pang pagsubok na kinagulat ng mga nganganyang kapwa-aplikante at binasek lang ni Mash, pakain-kain na nga lang si Mash ng paborito niyang tinapay, habang ang examiner naman ay piken at gusto ng pumatay. Sabay dito naglabas na nga ito ng maze na kung saan puno nga raw ng patibong at kailangan nilang malampasan sa loob lamang ng 30 minuto para sila ay makapasa. Biglang lutang naman ang isang babae na nagpakilalang Lemon Irvine sa ating bida at iminungkahing makipagtulungan kay Mash ng mas mapadali nga raw ang exam nila. Pumayag naman agad ang inosenteng bida natin at tumuloy na sila. Puro pagkatrap naman ang ambag nitong si Lemon sabay poker face lamang si Mash at sabing saan part daw ba dito ang tinukoy ni Lemon na mas magiging madali hanggang sa kalaunan nga ay lumabas na ang tunay na layo ng dalaga at ipinosas si Mash. Sorry nga raw at niliko niya itong si Mash at may rason nga daw siya kung bakit kailangan niya itong ilayo sa goal. Nagsorry nga rin itong si Mash sabay kawala sa posas na nag-iwan ng nakatulala sa dalagang nagulat. Isa pang kinagulat nito ay ang pagsulpot ng isang dambuhalang sphinx na may hatid na riddle. Naluhad na nga lang sa takot ang bibot di makapag-isip sa kabay wishoy di mahagip. Tinanggap na nga lang nito ang hinaharap niya dahil sa nakonsensya nga ito sa nagawa nito kay Mash sabay pak sa pak ng ating bida sa pakwasak makhay na sa pak na kalaban. Nagtatakang tanong naman ni Lemon at bakit daw ba siya binel ikan pa ni Mash sabay sabi naman ni Mash na kung parehas nga raw sila ng rason sa pagpasok dito ay kawawa naman daw itong si Lemon kung sakali na ikinatuwang may halong landi nitong si ating Lemon mo. Dagdag pa nito na di na nga raw sila aabot sa oras kung sakali sabay pinabulaanan naman ni Mash at sa tingin nga raw ba ni Lemon ay papaano siya nakarespo anya ng mabilis sabay tulalay na lang ate mo. Tuwang-tuwa naman itong si Claude Lucci at mukhang tagumpay ang maze na ginawa niya, yung sphinx na setup niya, dagdag pa ang ne-recruit niyang estudyante para pigilan ang ating bida ng may pang-ising-isi pa nga hanggang sa makarinig na nga sila ng malalakas na kalabog mula sa maze na kinagulat nilang lahat.
Imposibleng nga raw at halos 1 metro ang kapal ng mga pader plus immune pa ang mga ito sa Magic hanggang sa lumutang na nga sila Mash sa bandang goal labas ng isang butas na pinagwawasak nito. Protesta naman ang bungad ng mga nagulantang na kapwa estudyante at pandaraya nga raw iyon hanggang sa magsalita na nga itong si Lemon at sinabi ang katotohanan. Binara naman agad ito ni Claude Lucci ngunit nagpatuloy pa rin ito at si Examiner Claude Lucci nga raw ang may pekanan ng lahat. Na sinadya niya nga raw harangan si Mash na hindi makarating sa goal sa utos nga nito at pangakong ipapasa siya at alam nitong desperado siya na makapasok dito gawa ng galing lamang siya sa mahirap na pamilya. Ngunit sa kabilang araw noon ay tinulungan pa rin siya ni Mash sabay nag-propose pa nga raw sa kanya, na kahit mahirap nga raw ay sasamahan niya ito ikaraw ni Mash na poker face lang sa tabing naaawa sa kinyo lang sa aruga na sobrahan sa K-drama na dalaga. Ano naman daw ngayon kung ginawa niya iyon? Ano naman daw ngayon kung ibagsak niya ang ayaw niyang estudyante sa siya ang examiner? Kung may angal nga raw sila ay challenge nila siya. Ang megas cum laude professor sabay crackwasak ng wand nito't kinagulat nilang lahat. Sa gitna nga ng kaguluhan ay biglang sulpot at pumagitna na ang headmaster ng Easton Magic Academy na si Headmaster Wahlberg at sisimulan na nga raw nila ang final interviews. Sabay sabi kay Claude Lucci na magpunta nga raw ito sa opisina ni Tupac katapos ng exam sabay kuha kay Mash.